Alam mo yung pakiramdam na sobrang pagod ka na. Gusto mo na lang humiga, ipikit ang mga mata, at matulog. Pero pagpatay mo ng ilaw, biglang parang nagising ang utak mo. Naalala mo yung conversation kanina. Ang weird ba ng sinabi ko? Tapos bigla mong naalala yung interview mo last week. Dapat pala iba ang sinagot ko. Hanggang sa napunta ka na sa future. Paano kung hindi ako maging successful? Paano kung mali lahat ng ginagawa ko? Ang bilis, no? Isang simpleng thought lang, pero ilang minuto lang ang lumipas, para ka nang gumawa ng isang buong pelikula sa isip mo. Kung nakarelate ka, hindi ka nag-iisa. At ang mas nakakagulat, hindi ka nag-overthink dahil mahina ka. Actually, may dahilan kung bakit ganito gumagana ang utak natin. Imagine this. Nag-message ka sa kaibigan mo, seen, pero walang reply. 5 minuto, 10 minuto, 1 oras. At dun na nagsisimula ang utak natin. May nasabi ba akong mali? Galit ba siya? May ginawa ba akong hindi niya nagustuhan? Pero kinabukasan, nag-reply siya, "Sorry, nakatulog ako." Biglang nawala lahat ng senaryo na ginawa ng isip mo. Napaisip ka na lang, grabe, ang layo pala ng iniisip ko. Sound familiar? Kasi halos lahat tayo naranasan na yan. Here's the interesting part. Hindi gusto ng utak natin ang mga bagay na walang kasiguraduhan. Kapag kulang ang impormasyon, pinupunan niya ito. Kahit minsan, imagination lang ang ginagamit niya. Parang kapag may kulang sa puzzle, imbes na hintayin ang tamang piraso, gagawa na lang siya ng sariling version. Pero bakit? Bakit ganito tayo ginawa? Libu-libong taon na ang nakalipas. Kapag may narinig na kaluskos ang tao sa gubat, hindi siya pwedeng magsabi ng, baka hangin lang yan." Kasi paano kung hindi pala? Paano kung mabangis na hayop na pala? Mas safe para sa utak nating isipin ang worst case scenario. Dahil noon, ang pagiging sobrang maingat, ang dahilan kung bakit nabubuhay ang tao. Pero na ngayon, hindi na leyon ang kinakatakutan natin. Messages, deadlines, relationships, future. Nagbago ang mundo, pero hindi gaanong nagbago ang paraan ng pagprotekta ng utak natin. Ang nakakatawa, habang mas iniisip mong makahanap ng sagot, mas lalo kang nalilito, parang buhol. Habang pilit mo itong hinihila, mas lalo lang itong humihigpit. At minsan, hindi na ang problema ang nagpapahirap sa atin, kundi ang paulit-ulit nating pag-iisip tungkol dito. Next time na mapansin mong nag-o-overthink ka, subukan mong tanungin ang sarili mo. May ebidensya ba ako? O iniisip ko lang ito? Simple lang ang tanong. Pero minsan, iyan ang kailangan para bumalik tayo sa realidad. Kasi hindi lahat ng naiisip natin, automatic na totoo. Siguro hindi natin mapipigilan ang bawat negative thought na papasok sa isip natin. Normal lang yun, pero may choice tayo. Kung paniniwalaan ba natin silang lahat, minsan, hindi mo kailangan ng mas maraming sagot. Kailangan mo lang tumigil sandali, huminga, at alalahanin na hindi lahat ng kwentong ginagawa ng utak natin nangyayari rin sa totoong buhay. So the next time na hindi ka makatulog dahil sa overthinking, remember this, your thoughts are real, but they're not always the truth. Ako naman ang curious. Ano ang bagay na pinakamadalas mong i-overthink? Relationships? Career? Future? O baka, opinion ng ibang tao? Share it in the comments. Baka sa susunod na episode, iyon naman ang pag-usapan natin. I'm the Curious Filipino. And remember, stay curious, understand yourself.